What's up mga kababayan, sa video ito papanoorin natin kung paanong sinunog ni Atty. Levy Baligod itong si Palsipicado, si Atty. Jess Palsis at saka itong si Mama Chu Marichu Pikachu. Ayan mga kaibigan. At kasabay dito ang isa pang mga lantad, mga sekretong nilantad ni Atty. Levy Baligod na apparently mga kaibigan unang pasampol pa lang yan ni Atty. Baligod at ni Congressman Mike Defensor. Yung mga tinatago ng bangag admin na ginawa ng 18 mga sundalo para sa kanila, ay naku mga kaibigan, yung mga nilantad, sample pa lang yan. Kaya abangan natin mga kaibigan ang mga ilalantad pa nila sa darating na linggo. Itong darating na next week mga kaibigan talagang panigurado magiging balang bawat isa. Si Atty. Baligod na ang nagsabi, sample pa lang yan ng mga nalalaman pang iba ng mga batch 2. Yan, kasi yung batch 1 mga kaibigan, syempre iba ang experience ng mga yan. Yung mga batch 2 panigurado iba rin. 'Di ba nga, sabi nga kada isa sa mga marino na yon o mga sundalo na yon meron po silang mga kanya-kanyang mga karanasan. Kaya ang mga kinuwento ng unang 18 ay iba pa po sa mga ikukwento ng mga susunod pa pong mga ilalantad na mga sundalo na nagtrabaho para dyan kay Saldico at kay Tambi at panigurado kay Bangag. Kaya mga kaibigan, sit back and relax at papanoorin natin kung paano pinagsasagot ni Atty. Levy Baligod itong mga mga kaliwa kasi itong mga to itong si Palsipicado at itong si Pikachu Pero bago ang lahat mga kaibigan, isang like at subscribe lang sa ating video at sa ating channel malaking pasasalamat na po yan mula kay PH Gen Z. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta mga ka-Gen Z. Huwag na natin patagalin at panoorin natin kung paano pinagsasagot ni Atty. Baligod. Pero bago ang lahat mga kaibigan, pakinggan din pala natin to. Bago yun, muti ko na makalimutan. Itong patutsyada, paratang, na puro paratang lang daw ang ginawa ng NBI at hindi hinayaan ng NBI na bigyan ng chance ang mga 18 na pakitaan ng credibility yung kanilang mga affidavit. Ito ang sabi ni Atty. Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Bakit wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Na naman tayo sa korte Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganong rule, no? Tapos mga kaibigan, sinabi rin ni Atty. Baligod tinanong ng ang tanong ng karamihan bago po ang investigasyon ng NBI, sabi nila kung tama ba ang laman ng affidavit. Yan ang gustong alamin ng mga NBI at saka ng mga galaman ni Bangag. Pero nung ginawa ang one-on-one interview, ni isa sa mga 18 sundalo hindi tinanong patungkol sa affidavit. Di ba kung gusto mo malaman ng kredibilidad ng affidavit, magtatanong ka patungkol sa affidavit. So ang tinanong ng mga NBI kung kaano-ano daw ba nila si Mike Defensor, paano daw nila nakilala si Mike Defensor, sino ang mga backer nila, ano po ang kinalaman nun sa affidavit ng 18 mga sundalo. Lahat yan mga kaibigan sasagutin ni Atty. Levy Baligod dito sa interview. Ito, sigurado na talaga ito mga kaibigan, sure na to, panoorin na natin to. Open quote, we are exercising caution. The administration is using all organs of government to suppress the truth by discrediting the 18 Marines. What are these organs and how are they being used against you, Attorney? Una, yung NBI, no? Ang sabi nila nung una ay verification of the identities lang. Kasi yun yung mandate na dinelegate ng ombudsman sa kanila. Yeah. And yet, when we were at the NBI, iba na ang puntahan. Gusto daw nilang i-validate yung truthfulness of the contents of their affidavit. Pero nung nagtanong na sila, hindi naman nila tinanong yung important parts. Ang tinanong nila yung peripherals. And then, here you come, the director, sinasabi, hindi nila pinirmahan, 6 lang ang pumirma. Pero ang nangyari po doon, ang sabi ng mga investigators, sige, dahil kulang ang mga tinanong namin, mag-conduct tayo ng supplemental questioning, pero hintayin nyo yung next na sabpina namin. Pero may narinig ako, sinabi ka kanina na pati yung mga kotse nyo, Picturean. Bakit
iba-iba kayong sasakyan dumating. Dati isang van lang, di ba? Hindi, kasi 18 po ito. Oo. So, ginamit ko yung 4 na sasakyan ko. Pinicturan nila kaagad yung plate numbers. Oo. Kasi gano'n din ginawa kay Mike Defensor sa asawa niya, di ba? Nakuha yung mga plate numbers sa Club Filipino. Yes, tapos yung bahay ng notaryo, pinuntahan nila. Oh yeah, chinek din. Oo. Pero itong classic, libel after libel ang tinanggap po. The latest kahapon kay Agriculture Secretary Tio Laurel. Okay lang po yun. Sasagutin namin naman talaga. Hindi ka ba nahihirapan, attorney? Because you're the lawyer of all the 18 Marines. yeah. I asked you off-cam, di ba? Are you a pro bono lawyer or how are you handling all of these cases? Yes, I am. I cannot charge them because I was the one who sought for Ikaw them. lumapit. Why ang need you naganap. seek out them? Grabe, pro bono. Mga kaibigan ng pro bono lawyer kasi yan ay libre na serbisyo. So, ibig sabihin si Attorney Baligod, siya po ay bugado ng 18. Imagine yung hirap na kasi ang isang kliyente nga lang mahirap na yan. Ang 18 pa kaya. Tapos, free of charge. Kaya pilit nilang ginigit-git, lalo na ang admin, ginigit-git itong si Attorney Baligod dahil imposible raw na walang backer. Pero kasi mga kaibigan, kung titignan mo, may backer o wala, at kung ano man ang pilit na inaano ng mga admin sa kanila, binabato, ang nais lamang ng 18 ng mga sundalo at maging itong si Attorney Levy Baligod, managot yung mga pinagsilbihan ng mga 18 na sundalo. Doon nga na may kaugnay sa pagpapadala at pagpapaikot ng pera through maleta. Yun lang ang punto. Kaya kung titingnan nyo, san katutak ang mga taong offended, ang mga taong na-offend kay Attorney Baligod at sa 18 Marine dahil sila mismo guilty na nakatanggap ng maleta. Kaya sila ay pilit na talagang atake kung atake. O isa pa tong si Chu, ang Laurel Chu, ang Department of Agriculture Secretary. O, pilit din inaatake. Malamang sa malamang tuta rin at automatic tuta ni Bangag to at hindi natin alam kung tumanggap o hindi. Pero regardless, ang mga tao talaga, ang mga tuta talaga ni Bangag, patuloy ang pag-atake sa 18 na to dahil once it is proven, my goodness, hindi na po natin kailangan ng dumating ang 2028. Pag na-prove po ito mga kaibigan, panigurado, talagang alam na natin ang mangyayari mga kaibigan. Pagpatuloy natin. Kasi po, nung pinapanood natin yung Blue Ribbon Committee investigation, nakita natin kung ano yung trato kay Gutesa at lahat tayo nagtanong, totoo ba ang sinasabi ni Gutesa? And of course, ang corruption, yung scale ng sinasabi niya ay matindi. So, sabi ko, siguro yung mga kasamahan nito ay makakapagsabi kung totoo o hindi. Pardon me for Hinanap saying ko po this, sila. It is out of the goodness of your heart that you offered your services for free. Yes. All the expenses out of your pocket. Yes. Siguro as what para sa I bayan. Did, yeah, Oo, as para what sa I bayan. did during the PDAF scam. Yeah, I remember that. By the way, attorney, it's now 12 years ago when you handled Ben Harloy. Ay, Ben Harloy dropped you as a lawyer. Doon sa 10 billion na pag-usapan doon, 10 billion. Maganda yan, linawin mo yan. Teka lang, itong si Marichu, itong si Pikachu, nakakainis kanina pa ako nakukuha ang pika nito dahil talagang ang mga pananalita niya talaga may kabastusan. Kaya hintayin natin na masagot ito at hintayin nating masunog itong si Marichu at itong si Falsificado dito kay Atty. Baligod. Isipin mo, sabi niya, na-drop. Hindi naman dinrap. Hindi naman dinrap ni Ben Hurluy itong si Atty. Baligod. Dahil si mismong Atty. Baligod, sinampahan niya ng kaso si Ben Hurluy. O, di ba? Pakinggan natin. Ikaw, May alam ako as a na- lawyer. Meron Ben akong Hurluy. alam dyan Kasi State meron daw, witness. They pinupush daw sa ibang advocacy. Sabi ni Ben Hard, na nakakonsentrate sa Star kanya. witness of pork Yeah, barrel. ito. Yung nirefer sa akin ng parents niya, ni Ben Harloy, was yung illegal detention case. Yes, and the At original. napakonvict ko si Napoles sa RTC. Yeah. Pero nung na-discover ko yung PDAF scam, ay ako ang naghanap ng iba pang witnesses kasi hindi namin mahanap si Ben Harloy eh. Oh. So I went to Davao, Compostela Valley, Cagayan de Oro, Butuan. There was even one working in Hong Kong. I asked her to come home. In-interview ko lahat sila at nakita ko ito, no? And kasama sina Ben Harloy, sina Sunyas, na kinasuhan ko sa ombudsman. But Kaya ka, bakit mo kasi kinasuhan? ganito po, no? I Ayun, asked kinasuhan. ombudsman to consider them as state witnesses, Okay. so they were dropped from being respondents. Okay. So I cannot lawyer for Ben Harloy and the rest dito sa PDAF scam kasi kinasuhan ko nga sila.
pagkakaroon ng conflict of In interest. short, hindi ikaw ang abogado ni Ben Yes, Horloy. because Dilap nga siya eh. I am the Hindi. private complainant sa Private. PDAP scam. And so he would never drop. He would Hindi never have the drop. opportunity to Yes, drop you because as a lawyer. I am the private complainant in all of these PDAP cases, and Ben Harloy was just one of my witnesses. Yeah. But just to go back, Attorney Baligod, to the pro bono, out of the goodness of your heart, of course, madami pa din diyang magtatanong. After watching this, they will say, there's no such thing as free lunch. Or si Senator Trillanes or some others will say, Duterte ang nasa likod mo. Or siguro nagpopondo sa'yo. Yeah. What do you say to those detractors? No, siguro jaded ang mga ito na hindi sila makapaniwala na merong mga Pilipino na handang magsakripisyo para gawin ito. Yung sinasabing Duterte is behind us, si VP Inday, maniwala kayo, never pa niya kaming nag-usap. Oh. Ito much worse accusation sa mga grupo mo. Destabilizers daw kayo. Naku po, Backed Sino ba yun? Sino ba yung kayo? desta- Sino ba yung kayo, Mami Chu? Sino ba yung nire-refer nila na... Destabilizers. kung ang sinasabi nila ay dahil nagsumbong kami sa bayan sa nakawan na ginagawa nila and the government is destabilized because of that, I will admit na destabilizer ako. Oh, but the purpose is not to destabilize, but Yeah, to bring tama. the truth to the That's fore. right. Pero ang di ba yung sa joint affidavit, more than 40 names ang binanggit do. Kasama nga yan si Tio Laurel, si Pangandaman, si Mara de Lima, si Soto. So yan mga nagdi-deny ngayon, tsaka si National Security Advisor Anyo, na pinag-file, nag-libel sa'yo yung ibang nabanggit ko. So do you think na bad call yung nag-joint affidavit dahil you have created 40 enemies? Na, okay lang po yun, no? Kasi ang iniisip lang naman namin is makatulong kami para matigil ang pagnanakaw. No? Yun lang po. Pero it does it not weaken your case against those accused, especially talagang guilty, obviously guilty, dahil humihina dahil sa pagdi-deny. Oh, wala, di pa nga ako elected, sabi ni De Lima. Who was there the Justice Secretary during Bernard Lewis? Actually, yun yung tanong din, attorney, di ba? Maybe you can explain si Senator Tito Soto, si Congresswoman Laila De Lima, hindi pa sila nakaupo ng 2022 to 2025, which, Yes. based on the affidavit, and I've read the initial affidavit that was, di ba? Parang yun yung timeline na binibigyan daw sila ng maleta or ng millions, kahit na brown paper bag. Yes. So, bakit sila bibigyan ng pera 2022 to 2025 kung hindi naman sila nakaupo? Yes. Kasi yung palaging meeting nila sa Manila Polo Club Townhouse tungkol sa ICC ito. No, tungkol sa ICC. Pati si Remulla, di ba? Sabi niya, na-meet ko ICC, pero walang pera daw, walang maletang dumating doon. Well, wala naman silang nakita tungkol kay Secretary Remulla. Pero kay yung napangalanan dyan, nakita nila at hindi lang isang beses. Like si Congresswoman De Lima, maraming beses yan na bumabalik-balik sa townhouse. But that could only happen after November 2023. November Nung nakalabas 2023, before that, nakakulong siya. Yeah. So you're saying multiple times from 2023 to 2025 Yes. Yeah. to help in the ICC case? Ano namang role ni Kong Laila doon? Si Senator Trillanes ang pinaka-complainant sa ICC. Yeah, pero not Laila De Lima. Yeah, it's a team effort, sabi nga nila. Group effort. Group effort, no? But the big question mark is, why did you believe hook, line, and sinker all of their claims? Different claims, these 18 Marines, na iba-ibang claims. Oo. Ma'am, kasi ilang beses kung minute sila, I took notes every meeting, and then binabalikan ko sila. Ano yung pinapaulit ko? Consistent po Hindi lang po siguro 5 beses na nag-prepare ako ng draft ng affidavit nila. So is there a chance na sabi mo nga si Remulla, nakita lang pero wala silang, or any of those 40 names be dropped because naklaro ng mga affidavits? Hindi na, nakita lang namin dun Hindi, ang point naman dun sa meeting sa bahay ni Secretary Remulla, yung meeting with the ICC investigators. Na inadmitan niya. Yeah, yun naman ang point But nun. he said after the arrest of PRRD. Based on the affidavit ang nabasa ko, the meeting with Remulla happened before 2025. Ang sinasabi ni Ombudsman doon sa kanyang admission, after daw na-arrest si PRRD,
saka siya nag-coordinate with Trillanes, meeting with ICC for the purposes of helping the witnesses daw. Palagay ko that is a prevarication on his part. Prevarication. Lie. For Which is a social For fancy lie. word for a lie. Oo. Masyado malalim pa eh. Baka For may lie. mag-google sa online, ha? Pero sabi nga ni Mike DePeso last week, guest natin, di ba? It does not mean na maski hindi siya elected pa noon, may binigay, di ba? Sabi ni Mike na... Yan po yung dinidiin ko dati. Hindi naman prerequisite yung nakaupo ka sa kapangyarihan para ka allegedly ma-bribe or whatever. Once a politician, always a politician. Ano? Kapag nakaupo ka, may power ka. Kapag umalis ka dyan, may influence ka pa rin. Can you clarify sa ba't si former DBM Secretary Amena Pangandaman na somebody daw saw her personally accepted the luggage of cash? Oh, doon sa from the- basement 3. Oh, yeah. Siya mismo ang nag-drive. Totoo ba yan? Alam nila yung sasakyan na ginamit, Mercedes-Benz. At sila mismo ho kasi ang nagbuhat pababa. At Siya mismo? Yes. Baka ito naman si yung- Try Give. Grabe oh. So, yun yung allegation. So, ang akin, suriin natin. Pero Kasi hindi pa mabigat nagsasampa ng kaso si DBM tsaka si Try-Give. Kung mali talaga yung affidavit, sila naman wala pang fina-file na cyber libel. Yung dalawang yun. Alam mo, going back lang to cyber libel, maganda nga yung nagpa-file sila ng cyber libel. Tsaka Because- perjury. Tsaka Oo, perjury. okay din yun. Kasi Separate. pagdating po sa libel, according sa Vasquez versus CA at yata yan, no? Proof of the truth is a defense. Ibig sabihin, i-prove natin kung totoo, The 18 Marines then that will be his defense. can present Oo, the oo. truth. And Why they not? and the accuser, ang accuser yung complainants, Oo. they must present truth of the falsity. I mean, Correct. proof of the Proof of the falsity. falsity. Pero tatanong ko sa tatlong yoyes na to, di ba sinasabi, the burden of proof is the accuser. Is the burden of proof must emanate from the accuser. Correct. Kaya dapat, if you allege enough, no, na pwede nang suriin na ng gobyerno Pero sa para libel- sumagot na yung akusado. Sa libel, babaliktad, Mami Chu. Kasi public figure, itong mga to, so sila nung nag-file sila ang kailangan mag-prove na false. Oh, yun, sa ang 18 Marines. Sinasabi Correct. sa kanila. Otherwise, since public figure sa kanila, truth is a defense. Oh, pero Yung burden depensa of ng mga evidence. public officials, not to be onion skin. Di ba? Yeah, mas Anyways, stringent yung kwan. Magbabalik ulit tayo sa Politico Talks, pero magpo-focus muna tayo of political quickies when we come back here at the Politico Talks. Poki na po tayo, Political Quickies, ang reaction ng mga comments at tanong ninyo sa ating social media pages. Ito po from Maruno Reyna. Wow. Ang question is, pera nga ba yung laman ng maleta? Nakita ba ng 18 Marines na may personal knowledge ba sila, Attorney Levy? Yeah, minsan po kasi ay nakakasama sila sa pagbibilang. Okay. Ang sistema kasi ay dinadala yung mga pera sa Valle Verde Okay. para doon yung collection point eh. Kaya ano yan, Saldico, Valle Verde? Oo. And then pag binibilang ng executive assistants, bundle-bundle, nandun sila. Yung paldo-paldo. Opo. Pero So, sabi nila, kailangan machine yun. hindi, bundle na po yan, tigwa 1 million. From the bank, 1 bundled na million. yan. Gano'ng kalaki daw yung 1 million? Na bundle lang mo tag 1,000. Hindi, you know, and alam, normal. Anong brand ng maleta, attorney? Iba-iba. At sa kakuan lang ito, mga 1,300 per piece. Meron silang resibo eh, pag bumibili sila. Pati nung maleta, may resibo sila dun sa biniling Pagbili- maleta. yes, Okay. So, Kasi hindi mga minsan- Rimowa to. Walang mga ganun. Hindi naman. Sabi ni Senator Ping, parang imposible daw, 5 billion na ginaganon daw. 5 years ka pa bago matapos. May gumawa na ng mathematics yan, di ba? Online, no? Settled na yan eh. Look, ang estimate nga is 1.5 to 1.9 trillion ang nanakaw. Tapos, Over 3 years. yes, Hindi lang 850 billion. 805 billion lang ang sinasabi ng mga ito. Oo. Pero sabi nga ni Trillion March, di ba yan ang kailang battle cry, Trillion March, magkakaroon ulit ng Trillion March. Trillion peso march. Trillion peso March, dahil nga sa mga... Kulong na yan. Anyway, let's go to our political quickies na political prediction nyo sa ating bolang kristal. Let's start off with Attorney Levy. Ano nakikita mo within the next few weeks, next few days? What will be the hottest So, issues? by the way, Holy Week na next week. So, mangingilin tayo at
Hindi pa ba? Malapit na pala. Next week. March 29 Oh, ang March ano, Next week, Holy Week. Holy Week. Paghandaan po natin yung impact ng nangyayari sa Strait of Hormuz. Yan ang dadasalin ko sa Holy Week. At grabe ang magiging epekto sa atin. At ang political-wise, talagang puputok din dito yan. Ang worry ko lang is kung marami ng forces, assets na committed sa Strait of Hormuz ng US, baka mag-take advantage ang China to implement the takeover or the Occupation of Taiwan. Taiwan, no? And by that, should that happen, will your 18 Marines go to war, go back to service? To protect this country? Yes. Ano mangyayari next week doon sa 18 Marines? Anong part 2? Kasi sa 6 pa lang nagpirma eh. May sabpina pa ulit. Maghihintay po kami ng sabpina. Kasi yung 6 na sinasabi nilang pumirma, nagpirmahan lang ho sila sa margin. Kasi ang usapan nga, yung ground rules, bago nila pirmahan yung final page, titingnan ko muna. Nakita ko po, kasi, di ba, under custodial subject to your investigation editing. Hindi naman. Kasi, kailangan kasi yung lawyer present, katabi ng bawat isa. Assisted by counsel. Yes. So, how Constitutional can I right. sign that kung hindi ko nga nakita yung tanungan? Okay. Kaya ang usapan namin, titingnan muna namin. Pero ang na-notice ko po, yung mga tanong, puro peripheral issues eh. Okay. Wala sa meat. Okay. Attorney Jimmy, ano nakikita mo within the next few days, few weeks? Historically, pag Holy Week, lumalamig naman. Kahit pa paano may konsensya May pa rin ceasefire. naman. Oo, may ceasefire talaga. Sa And politika. Sa politika. Tsaka alam nyo naman yung mga political operator, kilala natin yan. Naghahabol yan ng news cycle pagkatapos ng Holy Week. Ayun. Pag ngayon nila sinimulan, mamamatay eh. Oo, Mamamatay kasi sa Holy Week. yung media meron din bakasyon. Kasi awa ng Diyos, nagdadasal pa rin ng Pilipino. Pero that said, palagay ko, yung mga affidavit nyo, palagay ko talaga magtatagumpay yan in praise God. Pagdasal natin sa Holy Week, na huwag magbago yung isip na, huwag Didinggin po yan kasi masyado po talagang clear para sa akin. ang Attorney mga Jess, allegation. ikaw. I think next week meron ngang sabpina sa 18 soldiers. Na-clarify ni Attorney Baligod, hindi na 18 Marines yan. 18 soldiers na dapat ang tawag. Kasi I think. for Army yata eh. 16 former Marines, 2 Two former Army. But actually, ang question ko, Attorney, bakit pinisent na 18 Marines sila nung umpisa pa lang? Bakit hindi 18 soldiers na lang? Teka, pokyo Hindi to kami. Hindi kami ang gumawa niyan. Pag makita mo sa affidavit, nakalagay doon, kami, mga dating sundalo, dating mga Marines, except Media na lang, media. Okay. Ayan ang, Sabina, 18 soldiers, March 25, impeachment hearing. Pasabog. yan ang mga political critics po natin. Ako po muli, si Marichu Villanueva. It's Rep. Luis Itlo versus Rep. Marcoleta. Nagkapalitan ng pahayag ang dalawa tungkol sa rules na nagaganap sa House hearing. Ang tanong, si Congressman Marcoleta na ang unfamiliar sa sufficiency in grounds ng impeachment, patok o putok? Ito, dahin ko to si Attorney Jess. Patok o putok? Patok yung nakakatawa. Okay. Na hindi niya alam yung sariling rules on impeachment. Okay. I declare Paulo Marcoleta, Congressman, as insufficient in substance. I found him insufficient in substance kasi ando naman yung rules of impeachment. So sabi lang ni Professor Jinky Luistro, kasi si Kong Jinky, syempre lawyer. Akala ko dati lawyer si Kong Paulo Marcoleta. Hindi pala? Hindi pala. Kaya mali pala na nag-expect ako. So kaya pala. Attorney Jimmy. Putok, siyempre. At ang una ko pong tanong kay Atty. Jess at sa ibang critics, nabasa ba nila yung Section 7 ng rules ng impeachment? Wala naman talaga yung nakalagay na sufficiency in grounds. Ang nakalagay dapat nag-allege ng sufficient grounds. Kasi po, iba yung alleged sufficient grounds na mula sa sufficient na yung grounds. Now, bakit tayo nag-iingat sa salita? Ilang beses na po tayong nadali ng mga salita sa taon na to. Una, Forthwith. Forthwith. Sige, okay. Last year. Tapos Article 59 ng Rome Statute. Sinabi nila competent judicial authority. Ang sinabi nila DOJ daw competent judicial authority. Mali yun. Ay, Oh. Huwag tayo lumilinis. No, my point is, you cannot blame people for being careful now sa mga salita. Dahil pag pinalusot yung sufficiency in grounds, baka mamaya ma-impeach na si Sara just based on that. Attorney Baligod, are you in favor, what's your stand on the impeachment against VP Sara? Alam naman po natin na politicized yan. No?
makikita mo naman po yung grounds nila. Paulit-ulit. Yung alleged na 125 million na confidential fund na meron ng audit report Yeah. na pumasa. No? At sinasabi nila, hindi raw niya ma-explain yung mga pangalan doon. Ang concern ko lang po dyan, meron kasing mga 3 incidents at least, no? Why the real or true name of the informant should be kept secret. Yeah, national security man yan. Oo, Malibiran, Liboho, Kiambao, lahat pinatay ng NPA eh. Yeah. Kasi nalaman nilang informants, Yes. no? Na- Eh, ang pagkakaalam ko, during the Quadcom, ang gusto ni VP ay mag closed door, Yeah. executive Si session. Mary Grace Piatos gusto lang makilala. Oo. Oo. Ayaw ng Quadcom, gusto nila i-televise, no? Anyway po, But Mami Cho, I have to just, Attorney Baligod, with all due respect, I have to say, hindi cleared si VP Sara sa COA. There is a notice of disallowance that is under appeal. In-appeal ni VP Sara because it was disallowed. So, hindi pa siya cleared because wala pang resolution yung COA on the appeal. So with all due respect, I have to say, hindi siya cleared. pero tatanong ko muna kayong 3 lawyers ha. If that is the case, you believe in that, why did VP Sara's camp, she has 16 lawyers, di ba? Preferred not to rebut the charges. And- Niribot naman eh. No, Pero ang nilagay they- nila, ginawa nila, we specifically deny all of what is said here. Kasi, bakit nila ma-deny, wala namang mga ebidensya na ibinigay, puro, walang ultimate facts. Kaya ang point ng, I'm not speaking for them. Ang interpretasyon ko sa sinasabi nila is, ano pa ba i-deny namin? Puro malawakan lang ang sinabi nyo. Di malawakan din yung sagot namin. Attorney Baligo. Yeah. A brief rejoinder Apo. to Attorney Falsis, Sure. the great. Apo, sige No? Sinabi niya, under appeal, wala pang finding of liability kung ganon. Oh, yeah. Diba? Kasi wala pang decision eh. So why make it a definitive ground for impeachment Tama. when the proper office has not yet ruled definitively on the issue? So why did the counsels of VP Sara did not rebut the impeachment Ang charges? hinahanap po nila yung ultimate facts doon sa sinight nilang basis for impeachment. Ang ultimate facts po kasi, ito yung elements eh. Halimbawa, Di ba nasa articles of impeachment na ngayon, naka-itemize na? pero general conclusions yun eh. Culpable violation of the Constitution. May elements po yan eh. So, bawat, yung elements, may 1A, kailangan may dash ultimate- 1, 2, 3 pa yun. Yes. Okay. Mami Chu, Okay. ako ang rejoinder. Reply ka, sir, kasi ikaw ang nauna. Tapos nag-counter ako. So, reply ka. Ako ang rejoinder. Ang rejoinder ko dyan, ang ginamit siya ng mga impeachment complainants is yung existing notice of disallowance. So, kung may existing and it's under appeal, wala pang absolution from COA, then VP Sara is not absolved. That's my take on it. Doon naman sa ultimate facts, I would have to disagree na masyadong, I think, with all due respect to everyone defending VP Sara, na legalistic sa ultimate facts. We should remember that the impeachment proceeding is not a criminal proceeding. It is sui generis. And so, yung elements of, let's say, an impeachable act is not necessarily kailangan may elements talaga. Ako hindi ako lawyer, so I won't dwell on the legalities. No, ha? simple Pero, Yeah, pero, ang Mami gusto- Chu, yung dismissal nung impeachment laban kay BBM, how do you compare yung kaluwagan ng kanilang pagtrato Teka. dito? Kasi yung mga tao, Double hindi naman standard. hindi natin naintindihan ng mga tao yung legalities. Technical. Mas gusto ko yung mas common tanong ng mga tao. Do you think VP Sara will attend the House impeachment hearing? I think no. Yeah. Why? Maybe in the Senate. But definitely not in the House. Because politically, ako naman, prangka ako, di ba? And kahit ayoko kay VP Sara, I would admit, hostile ang Congress. Ano Why would implications? you go into the Lions Den? Ano implications yun sa kanya? Nothing. Because she can, tama naman yung answer, I think, if you say, Mami Chu, na a non-answer, Oo. yung final niyang answer, I think that's proper actually. Strategically. Because she doesn't have to reveal all her cards sa House. Hindi pa naman yun ng Because Senate trial. Yes, the trial proper is in the Senate. She can keep her cards close. Sabi mo nga, yung sa House, mini trial lang. Mini trial lang. Okay. Attorney Jimmy. Ako, hindi siguro siya mag-a-attend, but who knows? Who knows the heart of Oh, she might surprise us. Yeah, we don't know. Pero ako, useless siya mag-attend doon. Attorney Baligod. Hindi ako makapag-comment kung darating o hindi. Pero it was received already by the OBP, but no clear signs if she will. Hula lang, sir. Attend o hindi? mag-a-attend. Wow! Wow, iba. Okay, on that note, let's go to the next topic. BO. Headline number 3.
Senator Marcoleta lusot, campaign donors not. Safe na si Senator Marcoleta sa issue sa kanyang sose. Pero sina Atty. Mike Defensor at iba pa, hinahabol pa. Ang di umanong double standard sa ito, patok o putok. Attorney Jess, great natin last week si Mike Defensor. Kawawa naman si Mike. Meron pala, no? Oo. Na ganun. Ano, patok at putok. Ay, I will have to defend Mike Defensor here. Wow. Talagang kaalyado ako ni Mike Defensor. Quezon City. Putok na putok. Pangit na pangit yung desisyon ng COMELEC. Regardless dun sa iba kong opinion muna, dito ako kay Kong Mike. Kawawa naman si Kong Mike, sabi niya parang akyat bahay daw. Oh. Yung tinulungan mong umakyat ng bahay, absuelto, pero yung tumulong dun sa umakyat ng bahay, kakasuhan. It doesn't make sense and I agree. Yung tumanggap ng donation, hindi kakasuhan. Yung nagbigay ng donation, yun pa yung kakasuhan. Attorney GB. Wala na ako idadagdag doon. Putok, ganun din ang sa akin. Kasi I think we are in a culture right now na talagang kung sino pa yung mga lesser individual sa isang storya, sila pa yung naiimbestigahan. So, putok. Alam mo, Attorney Baligon, hindi ka election lawyer, pero I will ask you, do you think itong COMELEC acted too swiftly or too slowly on this case? Or too calculated? Ma'am, yan ang problem. By the way, I practice election law for 3 really? elections. No? Wow. That's Awesome. why I was with Laila De Lima in some Oh. election cases before. Election no? lawyer si Laila. Who's your biggest election client? Oo. Or biggest client? Governor. Governors. Okay po. Sige po. Anong sasabi mo sa COMELEC? Yung COMELEC kasi is no longer guided by evidence, but by politics. Oh, they're supposed to be independent constitutional body. How can they... But look at the ombudsman. They are all presidential appointees anyway. And may fixed term. So, hindi ka rin believe sa mga fixed term na yun, na presidential At appointees. Si Chairman George Garcia had been an election lawyer for so many years, no? And for so many politicians. Oo. Pero hindi niya inaayos yung problema sa COMELEC eh. Pati yung automation natin, yung automated election system, meron pa rin kalokohan eh. Meron silang queue server na hindi pina-audit ang source code. Pero napakinggan ko si COMELEC Commissioner Bulay na in-interview ni Willard Cheng a while ago. Sabi niya, nag-submit na COMELEC sa 998 pages of the 1985 Omnibus Election Code to amend those... Proposed revisions. Pinasa sa Senate Electoral Committee na chaired formerly by Senator Amy Marcos, and it was a Mona Lisa. It just lied there and died there. Naging musikero na rin. Hindi, ito Mami Chua, pagbigyan mo, medyo technical pero sisimplihan ko. Ang basis kasi ng COMELEC, may sinabi sila na pinawalang bisa na daw ng batas, itong lumang batas, na pwede sana magpa-liable kay Senator Marcoleta. Kasi hindi pa kandidato na natanggap yung pera. So hindi na daw nila pwedeng habulin si Marcoleta na repeal. Mali. Kasi meron pang hindi mga na-repeal. Meron akong nakita sarili kong research. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Meron pang Section 98 that requires the true name of the contributor. Pag hindi mo nilagay yung pangalan niya doon blank, hindi yung true name. So, hindi pa lusot si Senator Marcoleta With dito. all due respect to COMELEC, grave abuse of discretion yan. And ang Tweety Bird ko, i-a-appeal yan. Iaangat yan sa Supreme Court because that's a disgusting decision. Okay. Pero may iniimbok Sino din na yung Piñera decision eh. Are you aware of that Piñera decision na sa COMELEC na iniinvoke ng COMELEC? Piñera decision, Premature campaigning. premature campaign. Na walang premature campaigning essentially. Yes. Oh. Dahil hindi pa campaign period. Okay. So, let's go to the next topic. Headline number 4. Asset si former Yusek Cabral may freeze order. Aprobado na ng Court of Appeals ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council na gawin ito. Para sa inyo, ano ito? Patok o putok? Attorney Baligo, let's start with you. Patok o putok? Attorney Levy. Sa akin po, patok yan. Kailangang lahat ng ninakaw sa bayan ay mabawi ng bayan. Attorney JB. Patok din, wala tayo dapat nang pinipili sa panahon ngayon, no, na with all due respect sa pamilya na yumaon na nga sila. Pero kailangan i-freeze sila. Secretary Bunuan, kilala po natin yan. Pero kung meron pong hint ng guilt talaga, i-freeze. Attorney Jess. Magulat kayo. Ano lang ako gitna. Oh, bakit, Of course, I support
catching the or recovering the illegal assets or the ill-gotten wealth. Ang problema ko, sinabi ko na yan nung namatay pa lang si Yusek Cabral. Sabi ko dapat nag-freeze na November or December last year. Bakit ngayon lang? So feeling mo baka na-dissipate na yung... Baka may mga nagalaw na, di ba? Oo. I think parang yun yung balita ko, may nagalaw na. So, sino do you think ang dapat pang ma-freeze ang assets na accused dun sa alleged ghost flood control projects? Naku, Attorney napakarami po dapat pero ang problema, yung gobyerno natin ay pinipili lamang kung sino yung kanilang habulin. No? Bakit laging gobyerno may kasalanan? Sila po ang nagpapatupad Malamang ng- sila ang bobo. They implement our laws. Bakit tayo private citizens? Pwede man tayo mag-complain na. Kung tayo nababagalan, di tayo mag-initiate. Ma'am, ginawa namin yan, pero tingnan niyo po ang nangyayari ngayon. Nag-file kami sa ombudsman, hindi pa nababasa ng ombudsman yung complaint, meron na siyang conclusion. Halimbawa, sinabi niya, isang litrato doon ay previous administration pa yung Na-tip delivery. lang siya doon. He was tipped off about it. Oo. Speaker Pero Lord Alan, is that true or not? that's false. Hindi pa nga niya na-analyze yung original of the photo. Oh, let's get that clear. Ibig sabihin, ang nasa kanila ay hindi pa original na photo. So they have not seen the metadata on the original photo. Yes, I am sure because Ano nakalagay doon sa original metadata? Anong date? Ng photo? September 17, 2022. Ay, paso. 2022. Why do you think ombudsman would say that? I don't know. Okay. And I also do not know Let's his basis. dig deeper later. Let's go to the